Hello, magandang umaga sa inyo lahat. Shoutout muna tayo. Yung sa mga magpapa-shoutout, dapat magpapa-shoutout kayo ahead of time. Mga one day siguro. Kasi sometimes no, may nagpapa-shoutout sa akin. Nakagawa na kasi ako ng video kinabukasan. Bigyan nyo ko ng allowance na one day. Kundi, masya-shoutout ko kayo sa isang araw na. Kasi naka-schedule na yung video ko eh. Katulad nito, no, si Sir Ivan Villegas Russell. Hello, sir. Siguro belated na to kasi good morning shoutout please daw. Happy anniversary sa wife niya na si Ma'am Hana Santos from Ivan Russell. Ipapanood niya daw sana pagkagising niya. Kaya lang late na. Pero happy anniversary pa rin sa inyong dalawa. Ha? Sorry, hindi ko na shoutout ng yung mismong araw kasi siguro nagpa-shoutout sa akin si Sir Ivan Russell, nakagawa na kasi ako ng video. Bawi ako. So, shout out, Ma'am Hana Santos, happy anniversary daw, sabi ni Sir Ivan Russell. So, proceed tayo sa re-react natin. No? Meron ako lilinawin muna. May nagva-viral dito at na-post din ito ni Mighty Manong. Sinabihan ko din si Mighty Manong na wag magsabi kung sino to eh. Kasi ang daming nag-PPM sa akin. Ito, no, tinakpan ko na lang kung ano yung, alam niyo na kung ano. Kung gusto niyo makitang kabuuan ng picture na to, pumunta kayo sa Facebook page ko. Shinare ko. Iba kasi yung nag-post nito eh. Ito yung group kung saan ito pinost. Yan o, sa feelings na groups. At ang nag-post nito, it's me Kendra. Craving daw. Pero hindi si ano yan, hindi si... Oo, kamukha, no? Kamukha ni Tito Norms. Pero hindi siya to eh. Kaya ano ko natin, baka makita. Diba, hindi siya to eh, naka-Adidas na ano. Oo nga naman ano kamukha, pero hindi siya to. Na-share kasi ni Mighty Manong. Baka mamaya kasi, ah, kung ano yung kumalat na nanggaling sa amin na fake news, nagkataon lang siguro na kahawig. Pero hindi si Tito Norman yun ha. Marami kasi nag-PPM sa akin eh, siya ba to? Siya ba to? Hindi. Hindi siya. Ako na yung nagsasabi. Anyway, proceed tayo dito sa mga balita, no. Nung kagabi ba? Hindi kagabi, no isang gabi 'di ba nag-live kami sa channel ni Earvlog. Nag-post si Puginius ng yung audio na naman galing kay Sir Alex Pabella. 'Di ba ito, napag-usapan namin kagabi, mako-confirm dito na talagang siya yung ito ha, mako-confirm dito ayon kay Sir Alex. Kasi sometimes pagka nabubuking katulad nung last time, ang palusot ni Sir Alex, pakulo lang daw, 'di ba? Yung kausap niya, inamin niya na kausap niya rin pala. Pero nung una sinabi AI. Ito kasi, ito yung time na active pa siyang magsasagot sa mga ano eh. I do believe itong recording na to, active pa siya magsasagot sa mga nagtatanong sa kanya. Ito, kasi tinatanong siya eh, makakalabas ba si FLM? Ikaw ba ang magpapiyansa? Parang ganun yata. Then ito yung pinasa ni Sir Yulen na clip. Kung kasong ganyan, ikaw talaga. So, ito yung time na to nakakulong si Tito Norman noon. So, ito yung sinasabi ni Sir Alex Pabella. Kung makikita nyo kasi dito sa screenshot, ah, ayan no, may group chat sila dito. Nakasama talaga siya doon. Alex, tas yung iba. Then, ito yung sinasabi niya dito. Kung kasong ganyan, ikaw talaga. Amin, doon wala naman kung kasong ganyan, ikaw talaga. Ganyan mga sistema. Hayaan mo siya.
Piyansahan niya, kausap ko yung mga kaibigan niya sa Amerika kanina. Piyansahan daw. Di ba? Dito mo makikita na Kung kasong ganyan. meron talagang may mga sumusuport talaga siya sa kanya. Kaya sinasabi ko sa inyo 'di ba, meron siyang dapat bayaran, 'di ba? May dapat bayaran siya, 'di ba? Last week hindi last week, may isang marami nag-update sa akin. Ano ba 'yon? Ano ba yung kailangan, ba't kailangan niya ng pera? Kaya na sinasabi ko sa inyo, malulusutan niya 'yan. Pag may problem, malulusutan ni Tito Norman 'yan. Kasi meron talaga willing tumulong Ito yung proof galing kay Sir Alex Pabella, di ba? Yung mga taga-US daw. Na papiyansahan siya. Ganyan, ikaw talaga. Medyo wala naman akong kasong ganyan, ikaw talaga. Ganyan mga system. Kasi ang sinasabi, kaya niya yata nasabi na wala naman akong kasong ganyan. Kasi sinasabi nung kausap niya, baka madamay ka. Hindi naman sinabi na pagka madadamay ka, makukulong ka din. Ang ibig sabihin, kaya sinasabihan ka Sir Alex Pabella na madamay ka, yung, syempre, magagalit din sa'yo yung tao. Kasi gano'n naman talaga Kapag ka sumama ka dun sa tao na maraming galit, malamang yung galit doon, magagalit din sa'yo. Automatic naman yan. Hindi na kailangan ng science doon. Para malaman na magagalit din sa iyo yung yung mga galit dun sa taong dinikitan mo. 'Di ba? Then ito na nga sinabi niya Hayaan mo siya. Piyansahan niya, kausap ko yung mga kaibigan niya sa Amerika kanina. Piyansahan daw. 'di ba? Mga kaibigan niya sa Amerika, papiyansahan daw. Galing, no? Hanggang kailan ba kayo matututo dyan? Kaya nga sabi ko sa inyo malulusutan niya yan Kaya lang, hindi ko alam kung yung dating ng ganyang suporta ay palagi. Kasi masusubukan niya, matetest yan pagkasunod-sunod 'Di ba? Halimbawa, ngayon, may mapapiyansahan ka. Tutulong ulit, siyempre magbibigay ng pera. Alam naman natin, yung last time, yung piyansa niya yata, ilang counts yun higit 100,000 din 'di ba? Yun yung tinutukoy, yung higit 100,000 kasi during this time nakakulong siya Ang gumawa ng paraan, ayon dito, yung mga kasamahan niya sa Amerika. Malamang mga OFW doon yun, or yung mga citizen na doon na supporter niya. Now, kung darating yung yung isa, yung last week na sinasabi namin, malamang nalusutan niya yun kasi may susuporta 'Di ba? Ang argument na lang doon, katulad ng sinasabi ko, kung patuloy ba yan? Unli ba yan? Doon kasi magkakasubukan. Now, habang nagla-live kami, nung isang gabi, nag-report yung source ni Fuji News. Talo na naman yung 250K sa crop sa Okada, Manila, si Norman. Di man lang muna binayaran si Casper. Speaking of Casper, may balak pala talaga siyang umalis kasi may nag-forward sa akin dito. Kinausap niya si Casper. Pwede ba kitang ma-mention, ma'am? Baka hindi. Wag na, Wag na kita i-mention. Yung dito, to be fair naman, bigyan natin ng paglilinaw si Casper, Yung hindi daw binayad, tinanong siya Idol, totoo po ba almost 3 months ka na walang sweldo kay Tito Norman? Sabi ganun, fake news yan, boss. Nakita ko lang, Idol. Sabay biglang banat niya na bala ko rin muna kasing mag-work sa ibang company ng kapatid ko. So talagang balak niya talaga. Kaya parang ginokontra niya rin So di umano, yung pinost daw ni Sir MG, di umano, ay fake news daw. To be fair naman kay Casper. Kaya lang, syempre, yung credibility netong taong to ay katulad din nung sa amo niya. Paniniwalaan niyo ba? Depende,
Bigyan natin ng benefit of the doubt. Pero kung hindi naman totoo 'yon, bakit biglang balak mo nang mag-work sa iba? Hindi, siguro pwede. Nakatingga lang siya sa bahay, hindi siya pinapatawag. Kaysa naman sa tumunganga siya maghapon, di ba? So, yun ang paglilinaw daw di umano ni Casper. Now, balik tayo dito, no? Ito yung nakakalungkot na part, no? Yung, yung mga tumutulong dito, I'm so sure, confirm na may tumutulong talaga sa kanya. Confirm. Di ba? Kasi may nag-leak din na group chat nila na talagang nanghihingi ito. Ayon doon sa nilik ni Food Genius dati, 'di ba, pati pang Xerox, pati pang ano. Wala namang masama doon. Abay, kahit ako din naman nagipit, hihingi din ako ng tulong. Sino ba sa atin ang kayang mabuhay mag-isa? Siyempre kailangan din natin ng kapwa natin na tutulong sa atin. Hindi natin inaano dito, ha. Hindi natin yung pagtulong itself, wala tayong sinasabing masama 'yon. Lahat tayo kailangan natin ng tulong at some point ng buhay natin. Kasi naalala ko dati noon, nagka-problema ako, nanghingi talaga ako ng pera sa nanay ko. nung medyo okay pa ang kabuhayan ng nanay ko noon. Nanghingi talaga akong pera. Nahirapan ako eh. Wala akong malapitan eh. 'Di ba? Nangyayari talaga 'yan sa buhay natin. Now, nung nadisgrasya din ako, nag-ghost hunting ako, may mga tumulong din sa akin. Nung na-hospital din ako nung last year, di last year eh, nung 2024 pa yata 'yon. Oo, 2024 pa yata. Yung parang nagkaroon akong problema sa abdo ko. May mga tumulong sa akin na si Sir, ano to, Sir? Sorry sir, nakalimutan ko. Sir El Jaco. 'Di ba? Hindi naman masama 'yan eh. Yang humingi ng tulong eh. Sino pa ba yung tumulong sa akin bukod kay Sir El Jaco? Sorry kung may pero thank you very much po. Then, yung bibili ako ng motor, may nagpapalipad sa akin. Nag-live na ba ako? Nung bumili ako ng motor. Di ba, nung iPhone yata, nung bandang iPhone na, wala akong nakuha yata nung bumili ako ng motor. Nung bumili ako ng iPhone, syempre, nagpalipad na yung iba, nakatulong din naman. Yung tulong ng iba, 'di ba? Nagpapalipad yung siguro ang naidagdag ko doon 7,000 yata galing palipad sa iPhone. Then ito sa MacBook, mga recent na ko, hindi hindi siya masama humingi talaga ng tulong. 'Di ba? Hindi siya masama. Ang masama ay ganito. Binigyan ka ng tulong, men, tapos sinabi mo, naghihikaos ka dati. Then biglang ganito. Kasi ako, for me, as a supporter, dapat nababastos ako dito sa ganito eh. Sa mga ganyan. 'Di ba? Hindi ba kayo nababastos sa ganyan? As a supporter. Kasi nung una nagmamakaawa sa inyo na walang pera, walang pang Xerox, then mababalitaan yung ganito. Nakakabastos, 'di ba? Parang kami dito sa ibang bansa, some of us nagkukudkud ng kubeta. Hindi masama 'yun, ha. Marangal na trabaho 'yun, yung nagkukudkud ng kubeta, yung pinipintasan niya. 'Di ba? May rumor na di umano daw si Food Genius ay
ano daw, caregiver sa Russia. Tapos dahil caregiver daw, nagpupunas ng puwet. Hindi naman masama yun eh. Ano ba yun? Illegal ba yun? Laki kaya ng pera sa ganon. 'Di ba kung ako ang papipiliin nyo, mga men, kung ganong trabaho, magpupunas lang pala ng puwet eh. Putang ina. Kahit ilang puwet ang iharap mo sa akin kung kikita ako ng malaki. Ba't ko tatanggihan yan? Di naman masama yan. Di ba, sana kung pumapatay ako ng tao. Di ba? What I mean is, ganun kahirap yung buhay nyo, hindi nyo pinupulot ang pera nyo. It so happen na minahal nyo ito, si Tito Norman Mangusin, dahil gipit na gipit siya, tapos biglang maririnig mo na ganyan. Siguro, hindi naman kayo tanga, na last month lang, walang pera yan, tapos nakita nyo dito magsusugal. Ano ba yan? I-justify nyo sa sarili nyo? Hindi. Baka umunlad siya bigla. Walang ganon. Malamang, itong pera na to, alam nyo na kung saan galing. Kasi may sinabi dito si Fujinius eh. Now, totoo ba talaga na Kasi may nagsabi dito, fake news daw eh. Ayan may mga picture si Fujinius eh. Wala naman daw sa Okada. 'Di ba? Siguro umaalma yung yung mga supporter na wala siya sa Okada. Paano ito? Ayan nag-i-slot machine. At meron pang isang picture Nasaan na isang picture dyan? Na tumataya siya. Ito Ayan Kuhang-kuha yung idol mo. Bago yan kasi itong picture na to, nakasombrero na siya dyan. Ito yung mga time, kasi pwede kasing lumang picture, di ba? Pero itong picture na to, bago yan. Nakasombrero na siya eh. Nagyayabang na dun eh. Ayan sabi ganun. Yung pakimkim ng mga OFW na pambayad sa abogado na 250k, wala pang 2 oras lumipad na sa Craps. Ano yung Craps? Sa Okada, Manila Casino. Now, yung mga team Hong Kong dyan, hindi ba kayo nababastusan dyan? I'm so sure yung 250,000 sa inyo. Ilang buwan yung kikitain yun? Yung 250,000 na yun. Mga minamahal kong OFW sa Hong Kong diyan. Lalo na kung DH kayo diyan. 'Di ba? Tapos yung pinag-ambagan nyo na ganyan. Yung mga sinasabi pinag-ambagan according kay Fujinius yun 'Di ba? Yung mga pinag-ambagan na ganyan, wala pang 2 oras mawawala na. Hinahayaan nyo na lang siguro maging tanga yung sarili nyo yan, mga kababayan ko. Diba? Ayan sarap na sarap si Tito Norman. Salamat sa mga OFW kahit na wala tayong natira, may inaabangan pa rin. Pakimkim nyo man o slot machine dyan. Kahit alin dyan, welcome na welcome. Wala eh. Dito naman tayo sa slot machine pagpapatuloy ng humanitarian mission. Baka dito naman tayo tulungan ng tadhana. Kasi may nag-tip na sa kanya 2 p.m. April 30, nasa slot machine naman sa Okada ang bida ng humanitarian. Ayan Siyempre, makakarinig ka na naman ng mga salita na, ano bang pakialam nyo? Pera naman namin yun. Oo nga, wala namang problema doon. Ubusin nyo yung pera niya. Kaya lang, tinatanong lang namin kayo. Hindi ba kayo nakakaramdam na, na ginagawa kayong tanga? Tinatanong lang naman. Ngayon, kung hindi nyo nararamdaman, di okay lang. Kami nararamdaman namin eh. Yan ang pihado yan ang maririnig eh. Anong pakialam mo? Nakatulong ka na ba? Kung ganyan, di okay lang. maubos na. Ay, Diyos ko, Pilipinas. Diba?
Actually, si ano hindi ko na, private na lang siguro. May kausap kasi ako na pro Tito Norman na nagdadalawang isip na rin talaga. Alam ko, no, napaka-stupido, no? Ba't kailangan mo magdalawang isip pa regarding yan? Hindi kasi mga men, naiintindihan ko din, no? Yung mga supporter kasi nito, nag-invest kasi ng feeling sa kanya. Kaya syempre, kapag halimbawa naiisip nila na inuulol sila, no, mahirap sa kanilang i-detach yung yung reality dun sa ininvesta nila ng feelings na parang promises yan parang promise yan na na umaasa kang matupad, 'di ba? If you know what I mean. 'Di ba yung mga na-scam halimbawa sa mga investment scam. Naalala niyo kay Don Chiuto noon, yung Double Your Money. Walang sino man ang nagdemanda kay Don Chiuto kasi natatakot sila. Pag nagdemanda sila, baka lalo silang walang makuha. Pero in reality, tumakas na si Don Chiuto Kailangan talaga magdemanda sila dahil kung sino unang nagdemanda, yun ang unang isisettle. Yun ang problema. Walang nagdemanda kasi umaasa pa rin sila na baka totoo yung promise ng Double Your Money. Kasi nag-invest na kasi sila ng feelings dun Yun yung mahirap. Kaya sometimes, no, instead na, ako, minsan, minamak ko yung mga ganyan. Aminado naman ako. Pinagsasalitaan. Alam mo yun, bobo, tanga. Pero, ang galawan ko ngayon, unawain at kunin yung, yung amor nung tao Napakitaan mo ng kindness na hindi lang dahil magkaaway kayo yung hindi lang bastusan ito kundi may puso ka rin na iligtas siya doon sa niya pinaniniwalaan niya na mali, 'di ba? Anyway, mga kababayan ko, so ano masasabi niyo dito sa atin na pag-usapan? Magandang umaga sa inyo lahat. Bye bye.